Naranasan mo na rin ba na mayroong pagbabago sa ugali ng anak mo? Hinubog mo ang ugali nila mula pagkabata, minahal at ibinigay lahat ng kailangan. Ngunit habang nagkakaedad na sila, napapansin mo ang kanilang pagbabago. Di ka na nila hinahanap. Kapag umaalis sila ng bahay, hindi na sila nagpapaalam. At kapag sila ay dumating na, hindi man lang magmano bilang paggalang. Maraming magulang ngayon ang tahimik na lang kahit naramdam nila na unti-unti nang nawawala ang boses nila sa loob ng kanilang sariling tahanan. Ngunit huwag kang malulungkot. Narito ang ilang paraan na makakatulong upang mapanatili ang respeto at magandang relasyon sa pagitan ng magulang at ng kanilang mga anak. Unang paraan, itigil ang pagbibigay na walang pasasalamat. Isa sa pinakamabilis na paraan upang mawala ng respeto ang mga anak sa kanilang magulang ay ang patuloy na pagbibigay na walang pagpapahalaga. Bilang mga magulang, madalas nating ginagawa ito. Ibinibigay natin ang lahat ng ating oras, pagmamahal, enerhiya at suporta kahit halos wala nang matira para sa sarili natin. Kahit hindi na nila ito napapansin at wala tayong nakukuha sa kanila na pasasalamat kundi pagsasamantala. Kung patuloy kang magbibigay sa mga taong hindi marunong magpasalamat at magpahalaga, hindi mo sila tinuturuan magmahal, kundi tinuturuan mo silang maging irresponsable dahil sa hindi nila nakikita ang iyong kabutihan bilang mahalaga kundi bilang isang bagay lamang na karapatan nila. Kung hindi na pinapahalagahan ng iyong mga anak ang iyong oras, kabutihan at pagsisikap, oras na para tanungin ang sarili mo. Labis na ba ang pagmamahal na ibinibigay ko? Dahil kung patuloy ka nilang binabaliwala, ay mas makabubuti pa ang tumigil kaysa patuloy na magbigay na walang pasasalamat. Ikalawang paraan, iwasan ang umasa sa mga anak. Isa sa pinakamahirap habang tumatanda ay ang umasa ka sa iyong mga anak para sa emosyonal na kasiyahan. Dahil sa minahal mo nga sila ng lubos, kaya umaasa ka na mamahalin ka rin nila. Ngunit sa sandaling maramdaman nilang kailangan mo sila, biglang nagbabago ang ihip ng hangin. Ito ang katotohanan. Ang ating mga anak, kapag alam nila na umaasa ka sa kanila para sa atensyon, validasyon o pagmamahal, nagdudulot ito ng pressure sa kanila. Kaya sa halip na maging mapagpasalamat, feeling nila ay nagiging pabigat na kayo. Kaya maaaring lumayo ang loob nila, magpakita ng pagkainis, at habang hinahabol mo ang kanilang pagmamahal, lalong hindi nila ito ibinibigay ng bukal sa loob. Kaya sa halip na magpakita ng pagkasabik sa mga anak, ay magsimula mag-focus sa sarili. Lumabas kasama ang mga kaibigan, mag-enjoy at alagaan ang sariling kaligayahan. Kapag nakita na ngayong mga anak na hindi ka na umaasa sa kanila para maramdaman ang iyong halaga, ay makikita nila na mas kailangan nila ang iyong presensya. Ipakita mo sa iyong mga anak na kaya mong maging matatag mag-isa. At dahil doon, magsisimula na silang igalang ka, hindi dahil obligasyon nila, kundi dahil sa hinahangaan kanila. Ikatlong paraan, magtakda ng hangganan. Isa sa pangunahing dahilan kung bakit nawawala ang respeto ng mga anak sa kanilang magulang ay dahil pinapayagan nila ito. Kung hahayaan mo na bastusin ka ng anak mo, baliwalain ang mga payo mo o tratuhin ka na parang walang halaga ang iyong oras at nararamdaman, patuloy nilang gagawin ito sa iyo. Ang pagtatakda ng mahangganan ay hindi nangangahulugan ng paglayo sa iyong mga anak. Bagkus nagpapakita ito ng iyong matatag at kalmadong pagdidesisyon kung anong uring ugali ang tatanggapin mo o hindi. Dahil kung hahayaan mo lang sila na bastusin ka, sila mismo ay maliligaw sa pagtrato sa iyo. Kaya kailangan ang pagtatakda ng hangganan upang sila ay matutong lumugar. Ikaapat na paraan, magkaroon ng buhay na hindi umiikot sa kanila. Natural lang sa ating mga magulang na ibuhos natin ang lahat sa kanila at gawin silang sentro ng ating buhay. Ngunit dumarating ang panahon na unti-unting nagbabago ang takbo ng mundo. Ang dating masayang pamilya at puno ng pagmamahalan ay biglang napalitan ng kalungkutan. Hindi na sila nakikinig sa mga payo at opinyon mo, binabaliwala na nila ang mga desisyon mo. Kung hindi ka na ginagalang ng anak mo, huwag mong sayangin ang iyong oras at lakas sa pagiging galit. Sa halip ay baguhin mo ang iyong diskarte. Huwag mo na habulin ang kanilang pag-aproba. Ang iyong dignidad ay mas mahalaga kaysa sa iyong mga salita. Bawasan mo ang pagdepende sa kanila dahil kapag nakita nilang may respeto ka sa iyong sarili, ay mas igagalang kanila. Ipakita sa mga anak mo na sa pamamagitan ng pamumuhay na hindi umaasa sa kanila.
Magtakda ka ng mga hangganan, tumigil sa pagbibigay na walang pagpapahalaga, at magtayo ng buhay na hindi umiikot sa kanila. Kung gagawin mo ang mga bagay na ito, makikita mo ang mangyayari. Magbabago ang kanilang pananaw sa iyo, hindi bilang isang magulang na naghihintay lang sa kanilang atensyon, kundi bilang isang taong nagkamit ng respeto at pagiging totoo. Unti-unting ibabalik ang respetong matagal nang nararapat, hindi dahil hiningi mo ito, kundi dahil nakita nila ang pagiging matatag mo. Ngayong nalaman mo na ang ilang paraan upang maibalik ang respeto at pagmamahal ng mga anak mo, alin ba dito ang tumama sa iyo? Pakishare sa comment at ilagay kung saang lugar ka naroon. Salamat sa panonood. Sana ay magtagumpay ka.